Tuloy nga po na presensya ng Panginoon ay kasama natin sa bawat gawain na itinataas at ang kanyang banal na pangalan. Amen? At tuloy tayo lumapit sa kanyang presensya at po'y buhot manalangin. Yan, handa ba natin ang ating puso para sa ating pananalangin? Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon sa gabi nito, tinataas ka po namin, pinapapurihan ka po namin. Tunay na ikaw ang Diyos na dakila sa ating mga buhay. Salamat sa kabutihan. Salamat kay Panginoon sa mga hapon na ito na binigyan niyo po kami ng magiging na kalakasan upang magamit ang kalakasan na ito sa mga trabaho na aming ginawa sa maghapon na ito. Salamat dahil kung wala ang lakas na ito, Panginoon, wala po kami nagawa sa maghapon na ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, pati sa mga bigay at pagpapala mo. Salamat dahil natutunan ang lahat ng aming mga pangangailangan sa maghapon na ito. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa lahat ng mga sitwasyon at mga pagsubok na aming kinaharap. Lord, salamat, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy nga po na lumalapit kami sa iyo. Ano naman po yung mga sumpungan niyo sa aming mga puso. Ito man po ay kasalanan, mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, mga nagawa po namin, Panginoon, na hindi kaya sa iyong harapan, Lord. Patawarin po kami sa oras na ito, Panginoon. Patawad, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat sa aming pag-awit, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, maging sa aming mga pananalangin. Makarating ito, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, na taglay po namin may malinis kami puso na mahanap kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na lang po namin na iginawa niyo na po ito sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, kami po ay malayang makarating, Panginoon, sa iyo na Lord. Lord, salamat, Panginoon, at sa gabi nito, pagpalain na rin po, Panginoon, ang mga awitin na aming handog sa iyo, Lord, sa pamagitan, Panginoon, sa panguna namin kapatid ni Joven, Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay, bigyan po siya ng kalungan sa mga awitin na kanyang hinanda sa gabi nito. Pagpalain po ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasama po ng aming pastor na siya po magigitara. Bigyan po sila ng higit na kalungan sa gabi nito na pangunahan ng buong kongregasyon. Salamat, Panginoon, pati sa mga salita mo, gamitin mo ang aming kapatid sa gabi nito. Lord, pagpalain po ang mga salita mo na ito na dumalo lamang sa kanyang buhay, na ito po ay maging kalakasan, Panginoon, ng aming buhay spiritual. Pagpalain po ang kapatid namin na si Josie, Panginoon, malanasan po niya ang higit na kalungan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat sa kanyang buhay na ginagamit niya, Panginoon, upang magpahagi na yung mga salita. Kami sa mga pananalangin po namin mamaya, Lord, alam po namin na hindi pa man namin nabanggit ito, pero Lord, alam mo na ang aming mga itutulog sa iyo. At may alam mo na, Panginoon, kung ano yung mga katugunan na nais mo iparanas, Panginoon, sa aming mga pananalangin. Lord, salamat sa gabi nito. Pagpalain mo ang gabi nito, Panginoon, na ikaw ay aming masamba, ikaw ay aming mapapurihan, na dakila, na luwalhati, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Hindi mo kami nilalampasan, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Nandiyan ka lagi na nakatunghay sa buhay ng bawat isa. Tinutulong mo kami sa lahat ng aming mga pananalangin. Salamat, Panginoon. Wala po kami pwede hindi pagpasalamat sa iyo kasi dahil kahit saan kami naroon, ano man po yung pinakaharap po namin sa buhay namin, andun ka, Panginoon, upang pagtagumpayin kami. Salamat, Panginoon. Pinagkatiwala din namin sa iyo yung mga kapatid na wala pa sa oras na ito, paano po kami ingatan na makarating sa iyo ba sa bahan. Ano po namin, naingatan na rin po sila. Salamat at bakit po namin sa paglakas po namin ang mga katagumpayan at pagpapala niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo po, pinakamatas sa papurit, masasalamat sa tanging
O purihin ka, Panginoon Diyos, pagkilaan ka na lahat ng mga magiging niya, na lahat ng magiging ka, Panginoon Diyos. Purihin ka pa sa lugar na ito, ito'y sasambahin, Panginoon Diyos, papupurihan. Hallelujah! Purihin ka, ang Panginoon Jesus. Purihin ka. Sa lahat ng mga lumalapit sa Panginoon, sa nakasaad sa Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, may lumalapit sa Kanya, hindi karamdaman, kaya pinapagaling. Nalulungkot ng puso, kanya pinapasaya. Di ba po? May mga dala-dala kanya-kanya sa paglapit sa Panginoon. Pero lahat ng Yesus binibigyan ng Panginoon Diyos lagi ng kasagutan. Amen? Meron din po sasabi sa awit na sa ilalapit sa kanyang trono na may kagalakal, nagpapasalamat ng puso. Amen? At ating siya po bibigyan ng mataas at puro pasalamat. Amen? Takilaan natin ang Panginoon. Let's sing. Come into His presence. Let us give you your heart. Hallelujah! Ipalapag natin ang mga kamay. Purihin ang kanilang Diyos. Let's say, come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give you praise. And give you praise. Let's come to His presence with thanksgiving in your heart. His praise. The voices praise. Glory! Glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above. Let's continue to give Him glory. We sing. And honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Let's come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give you praise. And give you praise. Let's come. Come into His presence with thanksgiving in your heart. Your voices raise. Your voices raise. Let's give glory. Give you glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Mga kababayan po, give glory! Hallelujah! Mga kalakyan, let's say, give glory! And honor and power unto Him. Jesus, the name above all. Let's all say, give glory! Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above. Let's declare, Jesus, Jesus, the name above all. For the last time, Jesus, the name above all names. Hallelujah. Yes, Lord. Aming sinisigaw, Panginoon Diyos, ikaw ay dakila, Panginoon Diyos, sa lahat ng tao, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, Panginoon Diyos, kagalakan, kalupunan, Panginoon Diyos, tagumpay, Panginoon. Marapat ay kayo pupurihan, Panginoon Diyos, ng mga alikha, Panginoon. Pinatunayan mo yung katakilaan o yung pag-ibig, Panginoon. Noon at ngayon, Panginoon, hindi mo binibigo ang mga anak ng mga kapot. Patuloy tayo mawit, sumamba sa Panginoon. Buksan natin mga puso sa mapupuring kakilaan ka, Panginoon. Let's sing, Lord, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seas. Kapatid, awitin mo ito sa Panginoon. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to, yes, Lord, we will look to you always.
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Do it all. Let's sing again, You're Forever. You are forever my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your eyes. Let's keep a look at Jesus. Look to you and now wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me. Let's continue to sing to Jesus. I'll sing to you, Lord. I'll give my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Do it all. Let's continue to worship the name of the Lord. Oh, praise your name, oh Jesus. Now, church, let's sing hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus.
sing to you, Lord, I give all love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, truly, you never let us go. Never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all. Papurihan ka, Panginoon. Awitan ka. Panginoong Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos. Purihin ka. Luwalhati sa'yo. Mapatayin man, ika'y banal. Ikaw ay tapat ng Diyos. Dakilain ka, papurihan ka, makinig Panginoon. Ng iyong mga anak, ng iyong pinubos, Panginoon. Na iyong binago, Panginoon. Na iyong pinagaling, Panginoon. Na iyong pinulungan, Panginoon. Na iyong binigyan ng kaganahan, Panginoon. Binigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ibukas natin ang pag-ibig. Papuri sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, sinasapat, pinadakila ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Minsan pa aming sinasabi ng Panginoon, mula dyan sa kalangitan, Panginoon Diyos, hanggang dito sa kalupaan ng Diyos. Patuloy namin nararanasan ang iyong katapakan, Panginoon. Ika'y aming pupurihin, Panginoon Diyos, sasambahin ka ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na presensya ng aming kasama. Purihin ka, purihin ka. Sa iyong pulang pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sarap magpuri sa Panginoon. Grabe. Nakakagaan. Amen. Gaan ng ating kaluluwa, ang ating buhay, ang ating puso, ang ating kaisipan. Lahat gumagaan. Once na nag-ihayag po sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa ating pong mga buhay. Yan. Sige po, basahin po natin ang 1 Peter 4:7. Tayo po tayo mga kapatid. Yan. Sabay-sabay po natin basahin ang unang Pedro 4:7. Amen. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ready, go. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at mananatiling malinaw ang mag-iisip
Patuloy na gamitin niyo lamang ako, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita ng Panginoon. At tunay nga po, Lord, ikaw ang makita sa aking buhay. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyo namin pinagkakatiwala sa natatanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Pinamagatan ko po itong matatag na pananalangin. Sabi rito, paano mapagtitibay ang iyong pananalangin? Kung sa buhay mo ay may mga taong inuhusgahan ka, ang kakayanan mo, kung may mga taong sinasamantala ang kahinaan mo, ang kawalan mo at kahirapan mo. Kung paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo yung mga bagay na ayaw mong mangyari sa buhay mo, kung sa bawat apply mo, palaging fail. Diba? May mga taong pag dumaraan ka, ihinto sila dahil ikaw pala yung topic. Yan. Nakakaranas mo ba tayo ng mga ganito? Maraming sitwasyon sa buhay na ginagamit yung diabo para mas panghinaan daw tayo at mapabagsak bilang isang Kristiyano. Totoo po ba ito? Yan. Napakahirap bilang isang Kristiyano o tao ang lumakad o magpatuloy na lang sa araw-araw ng pananalangin. Kung ganito ang mararanasan mo, yung pakiramdam na ang baba mo na ang ikinig mo sa paningin nila, hanggang sa kwento mo ito sa iba, kahit na ikaw ay Kristiyano na. Nararamdaman mo na nag-iisip ka na ng negatibo sa mga taong nakakasakit sa iyo. At iyon na din ang dahilan ng pagkasira mo sa pananalangin o pangingina mo sa pananalangin at sa pananampalataya mo sa ating Panginoon Diyos. May mga paraan na o may mga bagay para maging matatag at matagumpay daw tayo sa ating pananatiling sa pananalangin. Yan. Hindi mo nakikita na sila yung ginagamit daw ng diabo, yung mga ganitong mga bagay. Kasi pag nag-focus ka raw sa mga ganitong mga sitwasyon, yan, hindi mo nararamdaman yung presence ng Panginoon. Mas nararamdaman mo na yung sitwasyon at yung kabigatan sa buhay mo. Yan. Una raw, para mas maging matatag daw tayo sa ating pananalangin. Number 1, pag-ibig. Yan. Hingin natin sa Diyos na pamunuan tayo ng kanyang pag-ibig. Sabi ko, bilang isang Kristiyano na, tinanggap mo na si Kristo bilang isang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dapat lagi mong hangarin kung gaano kami lahat ng Panginoon Diyos, mas hangarin mo rin na magkaroon ka nito para sa iyong kapwa. Yan, makikita rin po natin yan sa Judas 1:2. Hayaan niyo po basahin ko sa inyong harapan ang Judas 1:1-2. Mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, sa mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama, at iniingatan ni Jesucristo, sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Amen? Yan. Kapag napupuno pala po tayo ng pag-ibig mula sa ating Panginoong Diyos, yan, iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos. Every time na nakakaranas po tayo ng mga ganitong mga sitwasyon, pag punong-puno tayo ng pag-ibig, mga kapatid, yan, hindi po natin sila mararamdaman. Totoo po, hindi po natin mararamdaman yung mga sitwasyon sa buhay natin, yung kabigatan, yung mga tao nasa paligid po natin, lalo higit mga hindi Kristiyano, yan, hindi natin sila mararamdaman. Kung puno-puno tayo ng pag-ibig, mararanasan natin ng pangunawa para sa kanilang mga buhay. Bakit may mga ganitong mga tao? Bakit may mga ganitong mga sitwasyon na nararanasan natin? Hindi tayo nabibigatan, mga kapatid, kasi napupuno po tayo ng pag-ibig mula sa ating Panginoong Diyos. Yan. Pangalawa, magpakababa. Yan. Number 1 yan, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng kababaang loob. Yan. Sabi sa Kawika-Ari 34, yan. Ang palaloy kanyang kinasusulangan.
Yan. Isa po ito sa mga dapat lang po natin hangarin sa ating Panginoon Diyos, yung karunungan. Makikita po natin yan sa unang hari 3:9a. Yan. Sabi rito, bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan po sa pamamahala at kakayahan kumilala ng mabuti o sa masama, ng mabuti sa masama. Yan. Ito po yung ipinanalangin po ni Solomon sa ating Panginoon Diyos. Hindi po siya naghahangad ng karangyang buhay o material na mga bagay, kundi ang hinangad niya ay ang karunungan mula sa ating Panginoon Diyos. Yan. Tayo po bilang isang mga Kristiyano na magkaroon po tayo ng hangarin na pagkalooban tayo ng ating Panginoon Diyos ng karunungan na sa bawat araw na ginagawa niya sa ating mga buhay. Sa totoo lang po, pagising pa lang natin sa umaga, hindi na po, sino po ba yung nakakaalam na kung ano yung pwedeng mangyari sa mga susunod na mga oras, sa mga susunod na mga araw, di ba? Hindi po natin alam kung ano yung, o kung sino yung mga tao na nakaka-encounter po natin, di ba? Kung sino po yung mga kasalamuha po natin sa araw na to, o sa mga susunod na mga araw, o sa susunod na mga oras. Yan. Ang karunungan, higit sa lahat, yan, sabi nga, pagka nakaka-encounter po tayo ng mga tao, alam niyo po yun yung hindi po natin gusto, yung bago lumabas sa kanyang labi, o hindi po natin gusto yung kanyang pag-uugali. Yung karunungan na nagmumula sa Panginoon Diyos, madidiscern po natin yan bilang isang mga Kristiyano, di ba? Na mararamdaman po natin na, Lord, tama po ba ito gagawin ko? Tama po ba yung gagawin na yan? Ganyan. Pero, alam niyo po, tutulungan tayo ng Panginoon Diyos kung paano tayo makasalamuha sa mga ganitong mga tao. Yan, bilang isang Kristiyano at yan po, nagmi-mission, yan, na kung paano yan sa mga nagne-negosyo, na kung paano rin po tayo, anong tinatawag na yung makasalamuha sa mga tao na nagiging customer po natin, lalo tigit sa mga nagne-negosyo, na kahit ayaw po natin yung tao na to, di ba? Kahit ayaw natin yung tao na to, pero pag meron po tayong pag-ibig, pag meron po tayong sinasabi ng kababaang loob, pag meron po tayong karunungan mula sa ating Panginoon Diyos, matututunan po natin sila kausapin. Hindi yung kasi meron po akong, meron po akong kapatid mo na nabanggit ko noon na sabi ko sa kanya, kasi meron po talaga ako ugali na pag ayaw ko sa tao ko, hindi ko siya talaga papansinin. Yung parang, yung katwiran ko kasi noon, hindi ka naman kawalan sa buhay ko, kumbaga parang, pag ayaw ko sa'yo, yung ganyan. May ganun po ako, pero dahil sa Kristiyano ka na, ginagamit ka ng Panginoon, at lagi mo sinasabi sa Panginoon na, Lord, gamitin mo ako bilang isang daluyan ng mga salita mo, ng mga pagpapala mo, ganyan. Paano mo magagampanan yun kung hindi mo kaya makisalamuha sa mga ganong tao, diba? At salamat sa Panginoon kasi napagtagumpayan ko yun. Malaking tulong yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, yung kababaang loob na naghahari sa ating mga puso, yung karunungan mula sa Panginoon Diyos. Malaking tulong po yan, mga kapatid, kung paano ko makisalamuha o makibagay sa mga taong kinaiinisan mo. Yan. Kasi higit sa lahat, maiintindihan mo siya bakit ganun siya mauunawaan mo siya, magkakaroon ka ng kahabagan sa kanya. Diba? At higit sa lahat, may papanalangin mo siya. Ayun yung isang bagay na talagang pinagtagumpayan ko sa buhay ko. Talagang, pag nakaranas ko ako ng mga ganito mga bagay, talagang inilulog ko siya sa Panginoon. Lalo tigit yung mga, alam niyo po, yung kahit sa maliit lang na bagay na hindi ka binabayaran, hindi kayo yung pupuntahan mo siya sa bahay niya, tapos sisingilin mo siya. Alam niyo po yung panalangin mo sa kanya, Lord, i-bless mo yung tao ko. Diba? I-bless mo yung tao ko para makita niyo po niya yung mga ginawa niya doon na may pagkakamali siya, yung mga ganun po. Alam niyo po yung naranasan ko noon. Kasi meron po talaga, naging kapatiran po natin siya dito. Tapos,
Yan, nakikita na natutunan niya na rin kung ano yung halaga na kinikita mo na hindi niya binayaran. Yan. Salamat din sa Panginoon kasi alam mo na answered prayer ka sa tao na yun. Kaya purihin ang Panginoon dahil hindi ka lang niya basta binigyan ng ganitong kakayanan, kundi tinuturuan ka rin niya para abutin yung mga ganong tao. Bilang isang intercessor, yan. Alam niyo po yun yung lalim ng pananalangin para sa ganitong tao na maabot din siya, maabot yung mga ganitong tao sa paligid po natin. Though hindi pa natin sila nakakasama sa ating pong iglesia, sa pagsamba, pero naniniwala ako na may tanim sa puso niya mula sa ating Panginoon Diyos, mga salita ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Talagang, sabi nga, di man ikaw yung kuha sa Kanya sa kanan ng Panginoon Diyos, pero may ginagamit ang Diyos sa iba para maabot sila. Di ba? Yan. Ayun naman po yung panalangin po natin na hindi lamang po tayo yung bawat mga kapatiran na sama-sama na makaabot sa salita ng ating Panginoon Diyos, kundi yung mga tao rin po na nasa paligid po natin na gamitin din ng Panginoon Diyos para sa mga salita niya sa kalwalatian. Kung makarami sila ng mga pagpapalang mula sa ating Panginoon Diyos. Yan. Sa pang-apat, ayan, maging babay sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung sikreto. Naalala ko po ito nung bago pa lang po ako sa pananampalataya. Ang lagi ko pong inakanta nun ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Yung mga ganyan po mga awitin, talagang nakakapagbigay po sa akin ng kalaliman sa ating Panginoon Diyos. Yan. Sa kanyang mga salita, yan. Talagang, alam niyo po yun, yung kauhawan, totoo po yan, lagi ko mauuhaw sa kanyang salita, na sabi nga, ang hinihingi nga lang po sa atin dito, 3 chapters a day, pero alam niyo po, kapag babad ka sa presensya ng ating Panginoon Diyos, higit pa po sa 3 chapters a day ang pwede mo mabasa sa ating pong Biblia. Lagi mo pong hangarin, umaga hanggang gabi, magbasa ng kanyang mga salita. Di ba? Talagang mararamdaman mo, mga kapatid, yung pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa Josue 1:8, huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito gabi at araw, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. I-claim po natin yung mga kapatid, kasi ayun po talaga ang sikreto, yung maging babad sa salita ng ating Panginoon Diyos. Tapos, kapag may mga nararanasan kang, alam niyo po yung mga katanungan, yung parang gulong-gulo ka pa, alam niyo po yung miracle, pagbuklat mo ng Bible, makikita mo yung kasagutan doon. Talagang mararamdaman mo yung pagkilos ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. Huwag mong harapin yung bawat sitwasyon ng iyong buhay. Harapin mo man siya, pero huwag mo siya patatagalin. Diba? Nabanggit niya ni Pastor Tito noon na sabihin mo raw sa sitwasyon na huwag kang magtatagal kasi may kasunod ka. Diba? Pero sa atin, hindi po natin diniklaim yun. Amen? Yan. Huwag po natin i-claim na meron pang kasunod. Kasi ang gusto ng Panginoong Diyos, yan, bilang isang Kristiyano na namumuhay, na ayon sa nais niya, yan, makaranas tayo ng langit kahit narinig po tayo sa lupa. Amen? Langit na saan, nandun na po talaga yung lahat ng kasaganaan mula sa ating Panginoong Diyos. Kahit matagal na tayong Kristiyano, aminin man natin o hindi, marami pa ting mga bagay na nakakapagpahina sa atin. Amen po? Totoo po, nakakaranas
Yan po, sa Diyos po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Yeah, tunay nga po yung pananalangin ay may dalang hiwaga. Ano po, sa ating pananalangin. Kaya, yun po sa Jeremiah 33:3, sinasabi po doon na kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at dakila na hindi mo pa nalalaman. So may dala po yung hiwaga dahil ang Diyos natin ay dakila. Ayan po, sige, sa ating pong pananalangin, 21 pa tayo, Marlene? 20 lang yung bilang ko. Sige po, baitos na lang tayo. Partner po ulit. Sige po, manalangin po tayo muli. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narinig po ang lahat ng dalangin ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, sa iyong tamang kapanahunan, ipagkakaloob po ang lahat ng mga kasagutan na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga naging kapartner namin sa gabi nito, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo nga po sila. Higit sa lahat, kaaliwan niyo po lamang ang maranasan nila, maranasan namin, Panginoon, at huwag niyo po kaming lalagpasan, Panginoon. Salamat po, maging sa pag-offering namin sa gabi ito, pagpalain niyo po lahat ng mga kamay na magkakaloob, pagpalain niyo po at pakabasbasan ang magiging offering sa gabi nito at patuloy na ang halaga nito ay magamit po dito sa inyong bahay panalanginan and maging sa mga mission, Panginoon, ng church na ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang gabi na ito. Ito lamang po ang lagi naming dasal, panalangin. Ang ikaw po ay lagi po namin mararanasan sa aming buhay. Lord, ang inyong banal na spirito lamang ang iparanas niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naabot tayo sa ating mga announcement. Mag-check po tayo lagi ng mga GC natin. Pero mas lahat ng Sabado, mag-celebrate ko ang ating ABF ng kanilang anniversary. Ano pala kami? Siguro nakita nyo ng workers, di ba? Meron po tayong bantay ko na super. Come as well. Yan, meron po tayong as part po ng ating anniversary. Yan, nagagawin natin sa Villa Leonor. Sabado po yun, alas 6 ng umaga. Yan, doon po tayo magkakaroon ng konting program, palaro. At may paglalakad, may enjoy na ng view, banding na bawat isa, fellowship. At after po na magkakaroon po tayo ng salo-salo po, breakfast fellowship po sa tahanan natin ng Pastor Dog. Yan, amen? Amen po ba mga kapatid? Amen? Yan. Tuloy ka mo na dalangin namin kayo makasama namin sama-sama tayo na mag-enjoy po. Amen? At maranasan natin yung fellowship na bawat isa. Sa Sabado rin po ay meron po kayo. Meron po ba? Wala. Sabi na wala. Wala sa kumanita. Dire-diretso. Yan. Tapos po sa praise and worship team, alas 4 po band practice, bulletin, devotions. Kung natin, alas 5. Yan. Kung batay din po tayo sa message, yan. Para po sa choir, alas 6 po ng gabi.
And meron po mga sa CPF. Sunday, announcement para sa CPF. Yan. Yan, opo, yun. Sunday, congregational meeting. Kung maaari po, pagsabihin natin mga bahay na dumalog-dalog dito. Yan. Na talaga tayo mag-stay. Yan. Kasi po, talaga dapat tayo makinig. Dahil yun po yung congregational meeting. At sa mga reports. At sa pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating iglesia sa nakarang taon. At sa taon na to. Amen? Yan. Meron po bang nakalimutan? Announcement? Yan. March 24, amen. Yan, pansinin niyo po ba nagkaroon ng mga dahon, gusto na yung dahon. Maganda po. Yan. Nakulit ko sa Panginoon. Maghihintay na lang tayo ng bunga niyan. Kaya tanong mga kay LJ, kung anong puno niya, hindi na alam. Parang naman yan, dahon ng kape. Parang bunga na ba yan? Sige po mga kapatid, tayo po may magpamukas na po sa atin po pananalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng gawain po na ito, ng aming po na prayer worship. Salamat po Panginoon sa inyong banal na presensya na patuloy po niluloob sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong pagpupuri, pagsamba po Panginoon, nawalhati ka namin po Panginoon sa aming pong mga pagsamba. Maging sa pakikinig po namin ng mga banal na salita, salamat po Panginoon, at patuloy na yung mga salita niyo po na ito na aming pong narinig, nabasa, magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay, lalo tigit po Panginoon, may bahagi po namin ito sa aming pong kapwa. Kaya naman po Panginoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa tagumpay ng aming pong gawain po na ito, ng aming pong pananalangin at pagpupuri at pagsamba sa inyong tanging harapan. Salamat po Panginoon, maging sa mga naging announcement po namin po Panginoon nawal sa darating pong linggo ay patuloy na marami po makarating ng mga miyembro ng Iglesia ng Great One Christian Church upang maranasan po namin ang iyong mga pagpapala. Magtalatigin po Panginoon sa aming po congregational meeting po Panginoon. Gamitin niyo po yung bawat leader ng bawat ministry po Panginoon, lalo tigit sa aming po financial report po Panginoon sa taong 2026. Patuloy Lord na alam po namin na patuloy yung bibigyan po Panginoon ng katagumpayan yung gawain po namin na ito. At higit sa lahat po Panginoon na ikaw mabigyan po namin ng pagpupuri at pasasalamat po Panginoon sa gawain po namin sa araw po ng linggo. Salamat po Panginoon sa tagumpay po na ito na aming pong maranasan. Sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, aming pagsama pag-iingat po sa bawat isa, ay patuloy po namin itong maranasan, maging mga sasakyan, na po mga ginagamit, ay patuloy Lord na ilagay po ito sa maayos na kondisyon po Panginoon, maging mga nagdadrive ng mga sasakyan po Panginoon na po mga ginagamit, ay patuloy Lord na maranasan po namin ang inyong paggabay at pag-iingat. Sa kami po yung makarating, sa aming po mga tahanan ng ligtas at nataliw po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila pong mga puso. Makatagumpayan po Panginoon na gabi po na ito ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po Panginoon, naway taglay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.